uro, lata, mata. Ayon sa paniniwala mula sa mga Kastila, ang uro ay ginto, ang plata ay pilak o silver, at ang mata ay kamatayan. Ang hagdanan ay gumaganap ng isang mahalagang papel dahil ito ay naglilipat ng enerhiya sa iba't ibang antas ng tahanan. Ang mga hindi kanais-nais na hagdanan ay nakakagambala sa balanse at pagkakatugma ng enerhiya na nakakaapekto sa bahagi ng iyong buhay. Kung ang iyong bahay ay may hagdanan, dapat mong alamin ang hindi dapat nakaharap o nakatapat sa iyong hagdanan na maaring magbibigay sa iyo ng malas sa iyong tahanan. Pero, bago po tayo mag-umpisa mga kabady ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga masusugid na subscribers at palaging nagko-comment sa ating mga videos mga kabady. Super shoutout sa iyo, Manny Lin mga kabady. Super shoutout sa iyo, Benedict Paitan mga kabady. Super shoutout sa iyo, Elias Rubli mga kabady. And super shoutout sa iyo, G. Cano mga kabady. At ngayon, balik tayo sa topic natin ngayon mga kabady. Habang umaakyat ng hagdanan, kailangan mong bigkasin ang bawat salita, halimbawa, uro sa unang baitang, plata sa pangalawang baitang, at mata sa pangatlo. Pagkatapos nito, ulitin ang uro, plata, mata, hanggang sa huling baitang o sa sunod na palapag na parabang nagbibilang ng paulit-ulit hanggang umabot sa taas mga kabady. Pinakamaganda kung uro ang huling bilang ng baitang, pwede rin kapag plata ang nabigkas, ngunit malas daw kapag mata ang huling baitang mga kabady. Diyos ko, Santissima! Hindi dapat nakatapat ang hagdanan sa pangunahing pintuan dahil ang ibig sabihin nito ay papunta sa kabiguan ng pananalapi at simbolo ng pagkawalan kita at kayamanan. Huwag maglagay ng salamin sa tapat ng hagdanan dahil ay dinodoble ito ang hindi nakakaikot na enerhiya ng hagdanan. Swerte, kapag maliwanag o may ilaw ang hagdanan, ito ay para na rin sa layuning pangkaligtasan, siguraduhin na ang hagdanan ay mahusay na naiilawan mga kabady. At kapag may sira ang baitang ng hagdanan, ipaayos ito kaagad dahil umaakit ito ng malas at kaguluhan sa iyong tahanan. Huwag matulog sa ilalim ng hagdanan upang hindi bangungutin at dalawin ng masasamang espiritu. Ang hagdanan na yari sa wood ay bagay ilagay sa south, o southeast. Ang yari naman sa metal na hagdanan ay bagay sa north. At ang simento o konkretong hagdanan ay sa northeast, southwest, west, at northwest mga kabady. Huwag iposisyon ang mga kusina, kwarto, silid kainan, o banyo sa ilalim ng hagdanan. Hindi rin maipapayo na magkaroon ng pintuan ng isang silid sa taas ng direkta sa linya sa tuktok o sa ilalim ng hagdanan. Dahil
ang masasamang espiritu sa hagdanan ay magkaroon ng epekto sa bawat silid ng iyong bahay at maaring kapitan ng sakit at pagkalugi sa iyong pananalapi. Ang may pakurbadang hagdanan ay maganda at pinakamahusay pagdating na hugis. Iwasan lang ang pagkakaroon ng malaking bilang ng mga twist at liko at siguraduhin itong pakanan, mga kabady. Iwasan maglagay ng bintana sa iyong hagdanan sa dingding nito, mga kabady. At hindi rin maganda na may sapatos sa hagdanan. Iwasan ito at alisin ang mga sapatos, mga kabady. Ang mga matagumpay na hagdanan ay tumutulong sa enerhiya ng chi na dumadaloy sa iyong bahay. Ang mga hagdanan na itinayo alinsunod sa mga prinsipyo at patakaran ng feng shui ay tinitiyak na ang iyong tahanan at pamilya ay mabubuhay na magkasundo, mga kabady. Tandaan, ito ay mga gabay lamang, mga kabady. Nasa atin pa rin ang desisyon at huwag kalimutang magdasal sa Panginoong Diyos, mga kabady. So ayun, mga kabady, gayon pala yun, mga kabady. Sana'y may napulot kayo mga idea po doon, mga kabady. Hello, good morning, this is Aldrich Lily C, mga kabady, and welcome to my YouTube channel, mga kabady, okay?